Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Congressman Libiste, ipakukulong daw ni Bongbong Marcos. So, alam naman natin na itong si Congressman Libiste, may hawak daw na mga file na magtuturo sa mga kaalyado, kamag-anak ni Bongbong Marcos na ito ay kasabwat doon sa malawakang pagnanakaw ng pera sa DPWH. Although wala namang sinasabi doon si Congressman Libiste na sangkot itong si BBM sa maanumalyang flood control project, pero ipakukulong daw ni Bongbong Marcos ito si Congressman Libiste sa pamamagitan ng kanyang isang ahensya. Kasi di ba naalala nyo, si Boying Remulla, yung ombudsman natin, hukay ng baho ni Congressman Libiste at doon nalaman niya na meron daw isang kumpanya na ibinenta raw may ibinenta raw na kumpanya itong si Libiste na hindi daw dapat. So ito, panoorin po natin kung ano ba yung sinasabi rito na ipakukulong daw ni Bongbong Marcos itong si Congressman Libiste at anong ahensya ng gobyerno ang pinagalaw para kasuhan itong si Congressman Libiste. So ito, panoorin po natin, pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Si Libiste mukhang ikukulong. Alam nyo, ngayon ang talagang tinatarget ng todo-todo ng gobyerno na ito ay kung hindi si Congressman Libiste. Alam mo, hindi ko maintindihan ha. Akala ko ba anti-corruption tong si BBM na to? Pero kesa na, alam mo yon, kesa na suportahan sana yung naglalabas ng katiwalian sa Kamara, pinalalabas pa na wala siyang kwenta o di kaya naman ay walang kwenta yung Cabral files, tinatawag pa nilang Libiste files. Alam mo, hindi ko maintindihan kasi wala naman sinasabi si Congressman Libiste na may kasalanan ay si Marcos. Ay bakit tila ngayon pa lang nagiging defensive na itong si BBM? Naku po. Tsaka marami na rin ang nagtataka na kung, kasi di ba ang packaging nila ngayon dito, si Bongbong Marcos, corruption buster daw. Dahil siya lang naman daw ang kauna-una ang presidenteng lumaban daw sa korupsyon. Pero bakit yung mga nagsisiwalat ng korupsyon under sa kanyang administration, lalong sinisiraan, di ba? Yung pa yung mga kinakasuhan tulad ni Kiko Barsaga na maingay, si Sergeant Gutesa na itinuro si Martin Romualdez na yung nga binagsakan nila ng pera doon. Itong si General Pukis na nagdabas lang naman ang kanyang sentimiento tungkol sa pagnanakaw sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Tapos yung active colonel ng Philippine Army, si Colonel Munggaw yata yun, di ba? Siniraan din, kinasuhan, tinanggal sa serbisyo. So yung packaging nila na corruption buster si Bongbong Marcos, contradicting sa nagiging action niya ngayon dun sa mga lumalaban sa korupsyon. Masamang senyalis yan, mga kababayan. Masama ho yan ha. Hindi ko maintindihan bakit ganun kagad ang kanilang paninira at tila gusto nang ipakulong itong si Libiste. Kasi may inutos ewan ko ha. Kasi tandaan ninyo, yung Department of Energy ay nasa ilalim ni BBM yan. So ibig sabihin, bata niya yung sekretary na naandyan. So, bakit ngayon biglang meron na namang bagong issue? Kesyo pinagbabayad pa, kesyo kakasuhan pa. Ay nako, hindi maganda yan, BBM. Akala ko ba anti-corruption ka? Kung sino pa yung naglalabas ng korupsyon sa Kamara, ay yung pa yung inuusig mo. Gago! At ginagamit mo pa walang iba kung hindi yung attack dog mo. Gago! Na si Auntie Claire Castro. Gago! Alam mo itong si Auntie Claire, halatang halata na napapagalata na talaga na inilagay dyan para maging attack dog. Ay nako, magkano ba? Magkano ba ang sahod mo dyan?
Auntie Claire, is that worth it para sirain mo ang iyong imahe, sirain mo ang iyong image at iyong perception, isirain mo ang iyong dangal at higit sa lahat sirain mo ulo mo. Feeling ko lang mukhang maganda yung naging bigayan dyan sa pagkuha kay Manang Claire Castro bilang PCO Undersecretary o spokesperson ni Bongbong Marcos. Dahil ikaw ba naman yung sasalo ng mga katangahan ni Bongbong Marcos, lahat ng basura ni Bongbong Marcos, ikaw yung magtatanggol. So talagang magiging worth it talaga rito yung magiging paswelduhan dito kay Manang Claire Castro. At the same time, mukha namang alam din naman ni Manang Claire Castro kung ano yung magiging job description niya, which is attack dog talaga. So, maliban sa wala naman talaga siya kasing sasabihing maganda tungkol sa mga nagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos, talagang ang pinaka magiging main job niya yan ay banatan lang yung mga tumitiligsa kay Bongbong Marcos na to the point na kahit magmukha na siyang magmukha na siyang tanga ganyan, 'di ba? Magpakalat siya ng fake news. Yung dignidad niya ibaba niya ng todo. Ang naman yan kung worth it nga naman yung magiging bigayan, siguro tatanggapin na yun ni Manang Claire na kahit questionin pa yung pagiging abogado niya. Gago! 'Di ba? Oh, halatang halata kayo Alam mo, etong mga nasa gobyerno natin, halatang halata Napaka-defensive ng kanilang ginagawa dito kay Libiste. Naku po. Hindi, alam mo, wala naman tayo sinasabing 100% totoo yung sinasabi ni Libiste. Pero may isang taong nagsasalita tungkol sa mga katiwalian na gaganap sa Kamara. Kesa na sana ang sagot tama yan, imbestigahan natin yan. Bukas tayo upang imbestigahan ng mga bagay-bagay. Una-una, wala namang akusasyon si Libiste tungkol kay BBM. Bakit? Bakit? Napaka-defensive nyo. Baka naman meron kayong gustong palabasin na hindi lumalabas kay Libiste kasi hindi na naman talaga nangyari. Nako. Gago! Ano ba sinasabi mo, Banat Bay? Kasi ganire. Ito, pakinggan natin to. Matindi itong mga banat nila Pakinggan natin itong bagong akusasyon kay Libiste. Ito Sa ibang balita, pinagbubulta ng 24 billion pesos ng Department of Energy ang Solar Philippines na kumpanyang tinayo ni Congressman Leandro Leviste. Kasunod po yan ang pagkansela sa kontrata nito dahil umano sa mga paglabag. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, higit 11,000 megawatts ang sakop ng contract termination dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan at pagsagot sa mga show cause order. May mga proyekto raw na dapat noon pang 2025 na kumpleto, pero wala umanong nangyari ni groundbreaking. Paliwanag pa ni Secretary Garin, saklaw ng multa ang performance funds, contractual obligations at iba pang bayarin gaya ng training at development funds. Hindi pa sumasagot si Congressman. Grabe ito mga kababayan. Kita mo naman, talagang lulugpuin itong si Libiste. Mantakin mo, 24 billion ang pinababayad sa kanya. Wow! Biruin niyo buong kabuhayan ng mga Libiste kukunin ng gobyerno. Tapos ipananakaw lang ni Bongbong Marcos. 24 billion, hindi yan hindi. Kumbaga, bilyonaryo yan si Congressman Libiste. Pagsasama-samahin pa siguro lahat ng ari-arian nila kasama ng parents niya. Mukhang hindi siguro sasapat doon sa 24 billion. Talagang lulumpuhin. Tapos ipananakaw. Yung siyempre makukuha ng gobyerno. Halimbawa, manalo sa kaso yung gobyerno. So, kailangan magbayad ng mga ito ni Congressman Libiste. 24 billion ang makukuha ng gobyerno. Tapos kung si Bongbong Marcos pa yung nakaupo, malamang, ipananakaw niya lang yan. So, tiba-tiba na naman yung mga magnanakaw sa gobyerno.
Tapos sasabihin nila na hindi ito panggigipit. Ang ina niyan. Ako. Gago! Ilang taon na ang pamahalaan ni Marcos? 4 na taon na ho ito, pang-4 na taon na ho ito. Ngayon lang kakasuhan si Leviste at pagmumultahin. Ano yan? Gago! DOE. Tapos uululin nyo yung mga tao, sasabihin ninyo, hindi ito politika. Alam mo, walang naniniwala sa inyo. Sa totoo lang, walang naniniwala. Tama naman yung punto rito ni Banat Bay kasi kung talagang hindi pamumulitika yung purpose nitong paghahain nila ng reklamo, ng itong demanda nito kay Congressman Leviste, sana doon pa lang sa umpisa ng pagbenta pa lang ng kumpanya ni Congressman Leviste, right there and then dapat kinasuhan na kagad ninyo si Congressman Leviste kung meron talaga na pagkakamali, merong nilabag doon sa kasunduan sa gobyerno. Pero bakit inabot pa ng 3 taon bago nyo naisip na kailangan palang kasuhan itong si Congressman Leviste? Pero kung ang tanong ba rito, kung itong ba si Congressman Leviste hindi nag-ingay, kumbaga hindi pinatutungkulan yung mga magnanakaw sa gobyerno, sa tingin nyo ba kakasuhan siya nitong Department of Energy na hawak ni Bongbong Marcos? Malamang sa malamang hindi. Kasi nung nakalipas sa 2 taon, na wala pang ingay tungkol sa korupsyon diyan sa administrasyon ni Bongbong Marcos, wala namang kasong niluluto dito kay Congressman Leviste. Pero nung siya nag-ingay na, nagsimula na magukay. Tulad ni Boying Remulla, 'di ba? Hinukay yung issue na 'yan. Hanggang ngayon sinakyan naman ngayon ng executive department. Yung ombudsman kasi may may palusot sila, independent naman 'yan. Walang kinalaman diyan si Bongbong Marcos. Pero si Bongbong Marcos ang nag-appoint kay Boying Remulla na dati niyang secretary sa DOJ. So, kalokohan kung sasabihin walang kinalaman si Boying Remulla doon sa paghuhukay ng baho ni Congressman Leviste. Ngayon, para siyempre maging malakas yung paninira kay Congressman Leviste, siyempre kailangan sumausaw yung in charge doon sa kumpanya ni Congressman Leviste, which is itong Department of Energy. Walang naniniwala sa inyo, mga hibang kayo. Alam mo, sinisira ninyo yung sana ay marangal na trabaho ninyo, pero sinisira din nyo dahil nagpapagamit kayo sa politika. Leviste tungkol dito. Para pag-usapan pa po natin yan, nasa linya po si Energy Secretary Sharon Garin. Magandang hapon po, Secretary Garin. Good afternoon. Una muna siguro, Secretary, para mas maintindihan namin itong issue. Ano po ba particular sana itong kontrata ng Solar Philippines? Ano ba yung ina-expect natin na mapoproduce, halimbawa in terms of kuryente? Solar Philippines, I just want to start na hindi lang naman Solar Philippines ang kinancel namin, but they're part of our regular cleaning up of the service contracts, yung mga zombie contracts namin, tinatanggal namin. Just so happens that the bulk of Solar Philippines contracts is part of this. No? So, Hindi kami naniniwala. Asan yun? Ba't di nyo ilabas? Bakit hindi nyo ilabas yung mga kesyo pinagmumulta din yung iba? O yung pinatitigil ninyong iba? Hindi yung puro kayo daldal. Walang naniniwala sa inyo eh. Una-una Tama rito si Banat Bay. 'Di ba? Kung talagang hindi pamumulitika ito, bakit hindi nyo ilabas yung ibang sinasabi nyong kinasuhan din ninyo? Pero dito kasi na-single out eh. Bakit ito lang iminidya nyo? Sana iminidya nyo lahat ng kinasuhan ninyo, kagaya ng ikakaso nyo rito kay Congressman Leviste, para hindi mahaluan ng politika. Pero dahil single out nyo si Congressman Leviste, hindi naniniwala yung mga tao na hindi ito parte ng pamumulitika kay Congressman Leviste. Una-una, dati kang congressman eh. Congresswoman. Tapos na-appoint ka dyan. Dahil alam natin, sinuportahan mo si Marcos. Yeah? Tuta ka ni Marcos. Ngayon, andyan ka na naman, bumabanat ka na naman dyan, para talagang ma-dishearten itong si Leviste. Alam mo, Kong Leviste, huwag kang masihinaan ng loob. Ako kasi, nung tinitingnan ko yung balita na ito, tangin 24 billion. Talagang lulugpuin ka eh. Talagang yung tipong
Sasabihin mo, mananahimik na lang ako kaysa sa pagmultahin ng content. Yan halatang halata eh. This is a negotiation. Huwag na ho tayo maglokohan. Ma'am, wala pong naniniwala sa inyo. Ma'am Garin, walang naniniwala sa inyo na this is not politics. Walang naniniwala sa inyo. 4 na taon na po ang gobyerno ni Marcos dyan. Bakit ngayon nyo lang yan biglang nilabas-labas yan? Kung kailan inilalabas na ni Leviste ang lahat ng mga may allocation. Bakit? Nandun ba si Sandro? Dahil ba nabanggit na di umano ay meron sa Office of the President na care of First Lady? Gago! Sino nag-utos sa'yo na gawin yan? Si First Lady ba? Gago! Iyan ba ang pang-bargain ninyo kay Leviste para tumahimik siya? Ay, naku. Actually, diyan siguro na numuwi yung panga ni Bongbong Marcos nung isiniwalat ni Congressman Leviste na ang pork barrel king ngayon, walang iba kundi si Sandro Marcos. Tapos pumangalawa, yung chewin niya, si Martin Romualdez, at ang lalong nagpanginig sa panga ni Bongbong Marcos nang i-expose ni Congressman Leviste na pati pala yung First Lady merong allocation sa DPWH or doon sa national budget natin. Pero wala namang opisina yung First Lady. Pero meron siyang wish list, meron siyang allocable, meron siyang budget sa national budget. Tapos pinirmahan ni Bongbong Marcos. Talagang manginginig ang panga ni Bongbong Marcos na nung malaman niya na booking yung kanilang planong pagnanakaw or pagnanakaw nila, nakuha na siguro yung pera. So wala na yung pera sa atin. So pwede nang pumasok yun sa pagnanakaw. So kaya ngayon, talagang dinadali nila si Congressman Leviste dahil sa mga ini-expose niya. Gago! Alam mo, tanga na lang ang maniniwala sa inyo. Sa totoo lang, tanga na lang ang maniniwala sa gobyernong ito. Ang contracts na na-cancel is ng Solar Philippines is capacity nun is 11,427 megawatts. Para makumpara, no, sa amin, sa Iloilo, ang Ileco 1, siguro yung capacity na kailangan lang nun, mga 90 megawatts. Ano? So, sobrang laki talaga to. Ang capacity na kailangan ng bansa, mga 20 megawatts. So, more than half of the what the country needs, ang commitment ng Solar Philippines. So, we had to cancel that kasi nga, hindi gumagalaw ni umpisa yung mga applications, yung mga requirements na every year dapat ibigay. Grabe, no? Ngayon lang hindi gumagalaw? Ano? Hindi, mga kababayan, i-comment nyo nga dyan kung naniniwala kayo dito. Parang yung pagpapaliwanag niya, kakala mo talagang totoo eh. Di ba? Nila hindi na comply financial obligation. So, we had to cancel. Otherwise, sayang naman yung mga areas at hindi makaka-invest yung ibang mga gustong mag-invest na legitimate na investor. So, we canceled that and it came with a cost to them because nag-commit sila. So, kailangan talaga i-cancel. Hindi lang to dahil medyo may politika na issue ang around Congressman Leviste, but it's just part of DOE's mandate to regulate, and we are doing our regulatory powers in the power industry. Nanggaling na rin naman sa inyo, Secretary, na hindi nga ito dahil medyo involved sa ilang political issues itong si Congressman Leviste, pero yung timing nga po kasi, so ibig sabihin, ba't ngayon po nangyari yung pinagmumulta? Tingnan niyo yung palusot niya. Bakit ngayon lang nangyari? Tingnan niyo yung palusot nila. Tingnan niyo nga kung katanggap-tanggap yung palusot niya na bakit ngayon lang nangyari. Po siya, gaano katagal na po ba nagsimula sana itong mga proyekto at ano yung mga yung deliverables dapat, no? So yung timing po na bakit na-tsempo na ngayon siya biglang pinagmulta?
How long Ay, has this been Okay, going on? for example, nanalo po ang Solar Philippines sa auction ng green energy auction ng DOE noong 2022. Ang deliverable niya na dapat matapos yun na yung project, meron siyang project na dapat natapos ng 2024, meron din siyang project na dapat natapos ng 2025. Pero ano daw, 2022. Tingnan nyo ha. Ano yung mga Tingnan nyo yung hindi, palusot. yung deliverables dapat, no? So yung timing po na bakit na-tsempo na ngayon siya, biglang pinagmulta. How long has this been Okay, going so on? for example, nanalo po ang Solar Philippines sa auction ng green energy auction ng DOE noong 2022. 2022, danalo, pumasok. Ang deliverable niya na dapat matapos yun na yung project, meron siyang project na dapat natapos ng 2024, 2024 ha, take note. 2026 na ngayon. Bakit hindi inilabas nung half ng 2024? O bakit hindi nilabas yung 2025? meron siyang project na dapat natapos ng 2025. Noong 2025 tsaka 24 po, nag-cancel kami, nag-terminate kami ng contract. Hindi lang yan dahil na timing lang na maingay ang politika natin. But, alam nga, Nag-cancel na daw sila. Asan ang proof mo nun? At saka kung talagang nag-cancel sila, bakit ngayon lang lumabas? Hindi, di ba ho? Kung talagang nag-cancel sila, di sana lumabas na yan noon pa. Ay. Good point yung sinabi ni Banat Bay. Sana nung 2024 pa lang na kinancel nyo na yan, doon pa lang, nagsampa na kagad kayo ng reklamo. Pero dahil kasi nung 2024, hindi pa nag-iingay si Congressman Libiste, shut up muna sila. Dahil ngayon 2025 tsaka 2026, maingay si Congressman Libiste at kailangan nilang patahimikin para hindi masabit si Bongbong Marcos, etong ginagawa nila ngayon. So nagiging weapon na ngayon itong Department of Energy laban dito kay Congressman Libiste para gipitin siya lalo. Gawin nyo 24 billion yung gusto nilang makuha sa nabayad ni Congressman Libiste. So bagsak ang buong kabuhayan ng mga Libiste pag nagkataon dito. namang hindi namin i-cancel, iba nga kina-cancel namin So, tiniterminate namin yung mga contracts hindi nakaka-deliver. Ba't di lumabas yung balita na yon? Bakit ngayon lumalabas siyang ganyan? Pinaiikot-ikot nyo, hindi sagutin ng Alam mo, madam, sagutin mo ng diretso. Hindi ka sumasagot ng dare-diretso I don't think na it's good enough reason na dahil may mga issues sa politika or so kung ano man mga ingay around our politics here ngayon sa gobyerno natin na i-excuse namin at hindi namin i-terminate. So it's part of our cleaning up process and we've done natapos mo namin lahat, notification, na-demand na i-post, i-renew mo yung bond mo, lahat po may notices yan pero up to the show cause order, termination nga, meron ka pang 10 days yan mag-appeal motion for wala ring response. All those communications, walang response. So, what do? We let it sit there because dahil it's a sitting congressman ang ultimate beneficiary? No, of course not. Diba? Unfair naman sa iba dyan na nagbayad nga ng penalty nila at na-terminate namin So, equal footing lahat. Same treatment for everyone. The company of Timing talaga. Ngayon kayo magpapa-penalty? Congressman Libiste is a holder of several contracts. In fact, ang na-cancel sa kanya this time from 24 to 2025, 28 contracts. And DOE would be remiss in its responsibilities kung hindi namin na-penalize ang non-performance nila. Ang hirap magpaliwanag no pag nagpapalusot. 2025 pa lang na-cancel na dahil hindi nga na-deliver. So what there's no politics there. It's just really clearly. Alam mo kung kailan yan 2025 na yan? December. Nagsasalita na si Libiste niyan. December yan yung sinasabi niyang yan. Nagsasalita na si Libiste dyan. Kumuha lang ng contract, may contract lang sila, at yun lang yung trabaho na ginawa. Nothing else.
So we have to cancel kasi our country needs more electricity so that we have energy security and lower the rate. Paano po mangyayari kung hindi makabayad nitong 24 billion pesos na ano ba to, fines or penalties? We already communicated last year pa lang, December, that they have to pay this amount of fines, ano? Now, if they don't pay and indicated na time na bayaran nila, then we that this will be we will refer this, or we have referred this already to Department of Justice for all possible legal actions. Yung isa pa po binanggit nyo naman, no, na parang yung tono nyo na parang hindi naman siya sinasingle out kasi may ibang mga kumpanya na parang may similar din na ganito na halimbawa pinagbabayad nyo rin or may violations. Ilan po ba yung mga kumpanya na ganyan? At itong isa pang kumpanya ni, yung mga kumpanya ni Leviste, may iba pa rin po bang kontrata or baka may iba pang violation? Alam mo, ito yung alam mong napaka-obvious, di ba? Napaka-obvious na galaw ito ng gobyerno natin. At ito'y walang iba kung hindi mismo na nanggagaling kay BBM. Hindi naman po gagalaw yung mga yan nang hindi ho nautusan. Kasi this is a big thing. Para ikaw ay mag-penalize ng isang kumpanya ng 24 billion, imposibleng hindi mo ipapaalam ito o imposibleng walang alam ang presidente. Kung wala siyang alam, tangina mas lalo siyang inutil. Di ba? Pero dyan, napaka-obvious. Napaka-obvious na ito'y galaw ng Malacanang. As a matter of fact, may birada pa nga ho si Claire Castro na kesyo sinabi niya pa na hindi ito Cabral Files. So, yung bang mga ganong atake, nakakapagtaka lang talaga. Bakit praning na praning si Marcos o si First Lady dyan sa issue ng Cabral Files? Siyempre, paano ba namang hindi manginginig yung panga dyan ng mag-asawa? Siyempre, pag nakulong yan, malaking kahihiyan sa kanila yan. Biruin mo, yung tatay nila, si Ferdinand Marcos Sr., di ba, nahatulan dyan, napalayas nga ng Pilipinas. Tapos, mauulit ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos. Siyempre, yung pamilya ni First Lady, damay dun sa kahihiyan na ginawa ni Bongbong Marcos. Kaya talagang manginginig talaga yung mga panganyang mga yan. Kasi nga naman, grabe yung ginawa ni Bongbong Marcos. At the same time, ang magiging palusot lang naman dyan ni Bongbong Marcos, wala siyang alam sa issue ng ng mga allocable na yan, mga ganyan. Lagi niya sinasabi wala siyang alam. Kaya nga kinuha niya rito si Manang Claire Castro para sumagot ng mga pabalang na sagot na hindi naman, alam yun, ginagawa niyang mga tanga, yung mga reporter na nasa harapan niya. Pero okay lang na pagtawanan siya kasi nga worth it naman yung nakukuha niyang bayad galing kay Bongbong Marcos.